Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata habang nakatingin sa kalawakan ng syudad. Hindi ko alam kung paano ako napapayag ng attorney ni Atasha na pirmahan ang divorce paper. At hindi ko rin alam kung paano ko ito nauto. Nasasabihin niya sa akin kung nasaan ang asawa ko. But legally speaking, wala na kami. Mr. Del Mundo, mahinang boses mula sa aking sekretarya. Napahawak ako sa swivel chair at pagod na binalingan ang tumawag. Overtime ho kayo ulit? Tahimik akong tumango sa tanong niya. Pwede na ho ba akong umuwi? Birthday kasi na misis ko ngayon. Hindi nito napigilan ang mapangiti ng malapad. Dahilan para mas lalong bumigat ang nararamdaman ko. Kinuha ko ang wallet ko at naglabas ng lilibuhin. Nilapag ko iyon sa lamesa. Para sa iyo yan. Bumili ka ng regalo para sa asawa mo. Happy birthday sa misis mo. Hinila ko ang upuan at umupo roon para ipagpatuloy ang saglit na naudlot na trabaho. Thank you, sir. Thank you. Hindi maipaliwanag ang tuwa sa mukha niya. Tumango lang ako at nagpatuloy na sa aking ginagawa. Pwede na ho kayong magpahinga, Mr. Del Mundo. Nasarado naman natin yung deal natin kay Mr. Sanders Samaniego. Hindi ho ba? Baka ho mahigitan pa ang mga Samaniego niya sa kaka-overtime ninyo. Nanatili akong tahimik. Tumikhim ito at umiwas ng tingin. Mauna na ho ako. Maraming salamat. Masayang wika nito. Nang sumarado ang pintuan ay napahilig ako sa swivel chair. Hinilot ang sentido at mariin na muling napapikit. Totoo ba talaga ito? Ni walang may alam kung nasaan si Atasha. Kahit nga mga kaibigan niya ay walang alam. Kahit si Sander na ilang beses ko nang kinita at hiningian ng impormasyon. Si Atlas at ang ama nito, hindi siya naniniwala na walang alam ang mga ito. Umalis nang walang pasabi. Imposible. Alam niyang malapit ang magkapatid. Shit! Hinampas niya ang lamesa at tumayo para harapin ang buhay ng lungsod at ang mga ilaw na kumikinang mula sa trapiko sa oras na ito. Where are you, baby? Bulong niya sa hangin. Umaasang dadalhin nito ang aking mga salita at malumanay na bulong kung nasaan man siya. Grabing galit naman yan. Gusto niya ba talaga akong patayin kakaisip kung nasaan na siya? Nagulat ako sa biglang pagkatok sa aking pintuan. Sa opisina ko. Victor? Humarap ako at naabutan ko ang kapapasok lang na si Franco. Nakapamulsa siya. Lumapit at umupo sa harapan ko. Anong ginagawa mo rito? Taka ko siyang tiningnan. Yeah, ano nga ba ang ginagawa ko dito? It's Christmas at nandito pa rin ako. Pagod siyang tiningnan nito. Pinapunta ako ng mama mo rito para pilitin kang umuwi at samahan sila sa araw ng Pasko. Come on, iniwan ko ang asawa ko para sunduin ka dito. Napaiwas ako ng tingin at umigting ang panga sa hindi ko malamang nararamdamang bigat. Victor naman, baka nag-asawa na yung dati mong asawa ngayon. Magdadalawang taon na hindi pa bumabalik. Ano pa bang inaasahan mo roon? Gustong-gustong makawala ni Atasha. Ano ba ang dahilan na naiisip mo? Hindi kaya may iba na? Ano ba ang pinunta mo dito ha?
Sarkastiko ko siyang tinapunan ng tingin at dumiretso sa counter para magsali ng alak. Umalis ka na. Ayokong marinig yung mga sasabihin mo. Tangina nito oh. Sinasabi ko lang ang posibleng nangyari ngayon. Gago ka kasi. Kung hindi mo dinala sa bahay ninyo si Iliana, ay walang problema. Sinabihan na kita noon. Hindi magandang idea yon. I had no choice. Ano ba? Umuwi ka na nga lang. Nababadtrip lalo ako sa'yo. Lumapit siya at kinuha ang bote para magsalin din ng alak sa kanyang baso. Maghanap ka na ng iba. May irereto ako sa'yo. Doktor din. Tuloy-tuloy ang inom niya sa alak. Walang palya ko iyong inubos at inilpag sa ibabaw ng lamesa upang magsalin muli sa aking baso. Ayoko. Ayaw mo sa doktor? Ngumisi naman siya. Attorney. Suhestyon niya muli, kaya masama ko siyang tiningnan. Uuwi si Atasha. Uuwi rin yon. Humagalpak naman ito ng tawa. Anong uuwi? Last year mo pa napirmahan yung papel, kaya wala na kayo. Kung uuwi yun dito, siguradong hindi para sa'yo. Hindi sa'yo uuwi yun. Napakagago talaga ng kausap niya. Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Ayoko na magsalita pa. Lumalala lang ang mga sinasabi ni Francisco at hindi ko nagugustuhan yun. Iba ang nagawa sa'yo ni Atasha. Pinalitan niya ang mga gusto mo, ang profession mo, pasarin niyang sabi at nilibot ang tingin sa kubo ng aking opisina. Not bad. You become a very successful divorce businessman. Marin akong pumikit nang nilago ko muli ang alak. Umalis ka na. Sabi ko sa mababang seryosong tono. Dinilaan niya ang ibabang labi at ngumisi. Wala na kayo, pero bakit hindi ka na bumalik sa hospital? Hinawakan ko ang baso at natigil sa akmang pag-inom. Inangat ko ang tingin kay Francisco na naglalaro ang seryosong ngisi sa mga labi nito. I don't know. Paos kong sambit. Ang totoo. Sinabi sa akin ni Atasha na bumalik ako sa hospital. Pagkatapos niyang sabihin ang tungkol sa divorce. Pero hindi ko na gustong bumalik pa roon. Ayoko na tinuon pero nagustuhan ko na rin. Tamad ko siyang tiningnan. Sa tingin mo ba, babalik pa talaga siya? Hindi ako nakasagot. Mukhang hindi na talaga yun babalik. Alam mo, magpapakita lang ang isang tao kapag kailangan. Kung hindi na niya gustong bumalik ng bansa, gumawa ka ng dahilan para mapilitan siyang magpakita at umuwi rito. Hindi mo talaga yan mahahanap. Sa laki ba naman ng mundo? Mamamatay kang naghahanap. Gumawa ka ng paraan para mapilitan siyang magpakita sa'yo. At anong gagawin ko? Hindi ko nga nakita yun sa kasal ni Atlas. Tangina, kahit pikein ko pa ang pagkamatay ko, hindi yun magpapakita. Kasal nga ni Atlas, hindi pumunta. Napailing ako at pagak na nagpakawala ng tawa. Ano bang problema nun sa akin? Natila ba kay laki ng galit? Buti na lang, hindi ako ang asawa nun. Sasakit ang ulo ko kung ganyan ang gagawin. Baka tuwing mag-aaway kami, ilang taong magpapalamig. Tumawa naman si Francisco. Buti na lang ako ang asawa niya. Iwalay na kayo. Mabilis na wika naman ito. Masama ko siyang tiningnan at iling na napaiwas ng tingin. Hinawakan niya ako sa balikat. Huwag ka na magugulat kung yun ay may asawa na. Basta kapag nangyari yun, irereto ko ta sa mga babaeng pwede mong maging asawa. Hindi ka nalugi rito. Hahanapan kita ng kamukha ni Atasha. Gago! Inalis ko ang kamay niya sa balikat ko. Nilipat ko ang pahina ng menu at sinuri ang mga pagkain na naroroon. When I was done with my order, I finally shifted my attention to Sander. Katatapos lang din ito kumuha ng order niya. Kahit ako, gusto ko na makita si Atasha. Pero kahit pigain at paulit-ulit kang bumalik, talagang wala akong alam. And I told you, kakampi mo ako rito. Kung may dapat kang kausapin at puntahan, si Atlas yun. Kahit malapit siya kay Atasha,
Sa akin, mas tiwala siya sa kakambal niya. Anong gusto mong gawin ko? Torturin ang kakambal niya? Hindi nga nagsasalita yon, tudot tanggi. Napainom naman ako ng tubig. Hindi ako nandito para dyan. Nandito ako para humingi ng tulong. Natawa naman siya. Nilalamangan mo na nga ako sa negosyo. Ano pa ang tulong ang ibibigay ko sa'yo? Tamad siyang tumingin sa akin. May alam ka ba na pwedeng gawin para mapilitang magpakita si Atasha? Napataas naman siya ng 2 kilay at natatawang napaayos ng upo. Sa huli ay napanguso mula sa malalim na pag-iisip. That's difficult. I can't think of anything, Victor. Nahihirapan niya akong tiningnan. Nung buntis ang asawa ko, ay hindi nagawang umuwi maski nung nanganak na, ay wala pa rin presensya niya. Then I realized that she will never come back noong kasal ni Atlas. Humalakhak siya. Tangina talaga. Wala kang maisip? Just any one single reason? Kung maliit na tsansa na sakaling babalik siya, wala talaga. Halos pilitin ko na itong kausap ko na makapagbigay lang ng pwedeng gawin. Wala akong maisip, dapat ikaw. Ikaw yung naging asawa niya, mas kilala mo siya. Sabihin mo, nag-aagaw buhay na si Liang Florendo. Matalim ko naman siyang tiningnan. Paano kung alam niya rin kung nasaan si Atasha? Imposibleng hindi alam na mag-amang yon. Kaya nga, just move on. Forget Atasha. Ang walang pag-asa niyang payo na ganyan ang tingin. Tulong na may ibibigay niya sa akin para hindi na ako magalit sa kanya. Tsaka baka nakalimot na rin yon. It's been 2 years, Victor. Tiningnan niya ako ng may simpatya. Napainom ako muli ng tubig at umiwas ng tingin sa kanya. Pumasok ako sa loob ng maliit na bahay. Good for one person. Mas malaki talaga ito para mas ma-accommodate ng isang tao ang 2 palapag ng bahay na may parking area para sa isang kotse at gate. Malaki ito para tirahan ng isang tao. Naabutan ko roon si Liang Florendo na nagpipinta sa hardin. At tuwing nakikita ko siya na ganyan ang ginagawa, hindi ko maiwasan na mag-isip ng malalim. The paintings, the color, the canvas. Mariin akong napapikit. Bakit ka ulit nandito? Napapadalas ang pagbisita mo sa akin ah. Nararamdaman ko na nakakainis niya ang ngisi. Kahit sa likod niya ako nakatayo, ay napansin ako nito. Kahit hindi niya pa ako tiningnan ay alam na niya kung sino ang pumasok. Dapat ilak mo ang pintuan mo, alam mo, hindi ligtas. Matindi ang sikat ng araw, walang magtatangka rito. Bigla akong binalot ng kakaibang kilabot. This sense is familiar. Hindi ko alam pero parang nakita ko na ito noon. Para bang nangyari na ito sa akin noon. Hindi ba lonely living alone in your huge house? Hinila ko ang upuan malapit lang sa kanya para panuorin siya sa pagpipinta. Lagi ko siyang naabutan sa hardin. Abala sa kanya mga pananim. Sa gilid ay nakikita ko na ang mga gamit niya sa pagpipinta. Pero ngayon ko lang siya napanood na gumuhit at nakitang magpinta. Nakikita ko sa kanya ang isang taong kilalang kilala ko sa nakaraan. Isang tao. Alam ko. Malungkot ako. Wala na ang negosyo namin. Wala na ako sa posisyon. Heto ako ngayon at pinagkakaabalahan ng pagpipinta. Sa'yo naman na ni Mara yan? I asked carefully, with the intention to know something or confirm something. Bakit ako marunong magpinta? Saan ko nakuha yon? Saan ko namana? Hindi. Tumawa ito at nagbiro pa. Sa ina niya panigurado. Hindi ako marunong at natutulong ako noon. Sa ina ni Mara. Naramdaman ko ang pagpiyok ng boses niya. Sino? Si Mama ba? Hindi mo talaga alam kung nasaan si Atasha? Huminto siya sa pagpipinta at naramdaman ko kung paano nag-iba ang lamig sa kanyang hardin. Katahimikan na puno ng pagsisisi.
Mas matindi pa sa lungkot. Mas matindi pa sa pangungulila. Sana alam ko, you are lying. Sabi ko naman sa kanya, sinusubukang palitawin ang tusong matandang ito. Namumuti na ang buhok niya at kulubot na nga ang mukha. Nakukuha pa akong paikutin sa kasinungalingan. Tumayo siya at hinarap ako. Nagsimulang iligpit ang mga gamit niya. Her mother also cut her ties with me. Kaya tingnan mo ang nangyayari sa akin. Walang direksyon ang buhay ko. Tingnan mo ako ngayon. I am living the best of my life. I look miserable because I lost 2 women in my life. I lost them. Gumuhit ang pait at lungkot sa mukha niya. Lumapit siya sa akin. Mukha ba akong masaya? Mukha ba akong malusog? Mapait itong ngumiti. Napatayo ako nang bumalik siya sa mga gamit para simulang ayusin iyon. Tinitingnan ko siya. Tama siya. Hindi siya magaling magpinta. Mas magaling pa ako kung tutuusin sa kanya. Mas magaling ng dihamak at kayang tapatan maski si Mara. Unang umalis ay ang ina ni Atasha. Doon pa lang ay nawala na ako. Pero sabi ko, aayusin ko ang mga anak ko. Babawi ako sa kanila. Pero paano ko gagawin yon kung ang taong mahal ko ay wala sa tabi ko? Kaya hinayaan ko na kung ano man ang masira. Wala na akong pakialam. This is my karma. Karma for what? Hindi mo na siguro naalala na ang dami ng kasalanan mo. Saglit siyang napahinto at humarap siya sa akin. Sige lang, Delmondo. Kapag yung anak ko ang bumalik, hindi mo siya malalapitan dahil dadaan ka sa akin. Ngayon kung hindi ka magiging mabuti sa akin, at ganyan pa rin ang magiging asal mo, huwag kang aasa na magiging mabuti ako sa'yo at hindi kita pahihirapan. Mariin ako na pabuntong hininga. Mautak talaga ang lalaking to. Ayaw pa lamang. Hindi malalamangan. Bakit hindi muna tayo uminom? Alok ko sa kanya at iniwan siya at parang magtungo sa kusina. Narinig ko ang malakas na tawa ni Liam. Tinawanan ang pagbabago sa aking tono at pakikitungo bigla sa kanya. Unti-unti ay naniniwala na akong maski ang ama ni Atasha ay pinarurusahan niya. O baka sadyang ayaw niya talaga ng kahit na anong koneksyon sa mga naiwan niyang tao rito. Dahil kung sa akin lang siya galit, bakit pati sa ama niya ay wala siyang paramdam? Hindi ako naging mabuting ama. Iyon ang lagi kong iniisip bago matulog. Hindi ako mabuting ama. Walang pakialam sa aking mga anak. Kaya iniwan nila ako. That was one time na nalasing si Liam. Nang gabing iyon ay sa wakas, ay nakumbinsi ako na wala siyang alam. Hindi ako nagkulang sa pagmamahal sa dalawa kong anak, lalo na kay Atasha. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa ito sa akin. Sa lahat, siya ang pinakamalapit sa akin. Kaya ang batang yon, hindi ko matanggihan. I gave everything to her. To protect her. Pero bakit kailangan gawin niya sa akin ito? Katulad na rin ba siya ng kanyang ina? Sumisikip ang dibdib ko dahil pakiramdam ko ay nasa iisang sitwasyon lang kami at naiintindihan namin ang isa't isa. Ipagluto mo ulit ako ng ulam na to bukas ha. Gusto ko to. Bigla niyang nasambit na maayos. Inililipat ang topic sabay turo sa pagkain na dala ko rito. Miss ko ng asawa ko. Para kaming gago nitong dalawa. Pero mas lalo naman siya. Namimiss niya si Atasha. Ang sabi-sabi ay napikot lang daw si Liam ng asawa dahil nabuntis ito. Pero ang marinig ang mga sinasabi nito, na paghihinagpis nito para sa asawa, sa tingin ko hindi. Mahal nito ang ina ni Atasha. Sobra. At katulad ko, mahal na mahal ko rin si Atasha. Kahit iniisip ng iba na napikot lang ako, hindi ko kailanman iniisip na nagkaroon din pala kami
ng pagkakapareho ni Liam. Nababagsak din pala kami sa parehong sitwasyon. Hangad ay pag-uwi ng dati naming asawa. Alam mo, dapat naging honest ka sa kanya. Siguro kulang ka sa pag-express ng mga salita mo. Kaya nagdududa siya sa nararamdaman mo para sa kanya. Una kong minahal ang ina ni Mara. Natahimik ako. Ayokong magsalita pagdating dyan. Natatakot ako na baka hindi ko magustuhan ang malaman. I was crazy in love with her. Nabaliw ako ng babaeng yon. Pero dahil kay Alisa, nanay ni Atasha, naunawaan ko na ang pag-ibig ay maaari ding maging matatag, ligtas at kamangha-mangha kahit sa mapurol na sandali lang. Napangiti siya ng tila ba nananaginip. Nahihirapan akong napalunok. Sino ang nanay ni Mara? Maingat kong tanong sa kanya. Parang gaguniya akong ginisihan at lumagok ng alak. Napatayo ako at sinulyapan ang relo ko. Uuwi ka na? Mag-iingat ka. Napanguso naman ako rito. Kung makukuha ko man ang puso ng ama ni Atasha, is that guarantee na she will end up with me? Baka kakasuyo ko rito sa ama niya. May iba nang sumusuyo sa kanya. Alam mo, walang mangyayari sa atin kung maghihintay tayo rito. Anal na kayo ng asawa mo. Bakit hindi tayo magtulungan para balikan tayo ng mga asawa natin? Nagsalin siya ng alak at tamad na uminom. No matter how miserable he looks right now, he is still a man with fairness, a great body, and formality. Hindi makikitaan ang kabiguan sa marahas na mukha nito. He is still a man with great knowledge. Karespeto pa rin tingnan. Paano? Tiningala naman niya ako. Tinuro ko ang daliri ko sa hangin na para bang nag-iisip. Isa rin to. Walang alam ang bag. Maski yung ama, hindi alam kung paano mapapauwi yung anak. Kung hindi mo mapapauwi si Atasha, pauwiin mo yung ina niya. Hindi ba sabi mo, ang ina lang ni Atasha ang pwede niyang takbuhan sa ibang bansa? Natawa naman siya. Yeah, I am hopeless. Pagtawanan mo pa ako. Pareho lang tayo ng sitwasyon. Paano kung si Alisa lang ang umuwi at hindi ang anak ko? Anyway, pabor naman yun sa akin. Kahit si Alisa lang ang magpakita. Malaking bagay na yun para sa akin. Siguraduhin mong makakauwi si Atasha. Mariin kong utos dito. Dapat siyang umuwi rito. Malalim na napaisip ito at hindi ako sinagot. Sagad na ako sa halos 2 taon na paghihintay sa kanya. Hindi na tama ito.